Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating programang The Action Man. Muli naman po tayong nagbabalik para i-share ko po sa inyo ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte sa naging statement ni Mr. President Bongbong Marcos. Mega love shoutout po sa ating lahat ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Eto na po mga ka-action, mga kakampeng. Sumagot na si Inday sa naging statement ni Mr. President Bongbong Marcos. So alam naman po natin na seryoso si Mr. President Bongbong Marcos sa kanyang naging mensahe. At tama lang yun. Dapat mabigyan ng sanksyon ang sinabi ni Vice President para matuto. 'Di ba? Para matuto na ho. 'Di ba? Kahit kunting respeto lang. 'Di ba? Grabe ang mga pagpakumbaba na ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos sa mga Duterte. Pero dito ho, sa kanyang huling naging statement, hindi na ho ito biro. Dapat po talaga, mabigyan po ito ng sanksyon si Vice President Sara. Para lang sa ganun, malaman niya na hindi ho pala lahat ng tao is tumitiklop. Diba? Kakaiba po mga ka-action kasi. Ito po, pakinggan po natin ang naging sagot niya. Pagpasensyahan nyo na po ha, medyo maingay ang ating audio dahil may mga bata po. Yung message ni Presidente. Jace, nabasa naman na ni Ma'am ito BBM. No? Ma'am, your reaction po to the statement of the President, Ma'am, na hindi raw niya po ito sit and all that he said po. Yes. Hindi ko pa nababasa yung kanyang statement. And pag nabasa ko na, Wait lang po ah. okay. Hindi ko pa nababasa yung kanyang statement. Pero pag nabasa ko na, handa kami ng sagot. Kasi hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. Ayan ha, hindi pa daw niya nabasa ang naging statement ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero hindi niya rin daw papalagpasin ang ginagawa ng Kongreso sa kanya. Aba, iba ka din Vice President ha, may karugtong po yan, pinuto lang ho natin. Diba? Maya natin i-continue. Anong ginagawa ng Kongreso sa'yo? Ang ginagawa ng Kongreso para sa amin, tama lang po yun. Nabusisiin ka kasi mahilig ka humingi ng budget pero hindi mo kaya ipaliwanag ang mga nakaraan mong pundo. Diba? Tanong lang namin sa iyo, Sara Duterte, Vice, hindi mo papalagpasin ang ginagawa sa iyo? Sige nga, ano bang irereklamo mo? Irereklamo mo yung pagbusisi sa mga ginastos mo? Hiyan. Nirereklamo niya. Siya pa ang may ganang magreklamo. Siya pa ang may gana na magsabi na hindi niya papalagpasin. Wow. Di gawin niyo po. Karapatan niyo po yun eh. Ituloy ho natin. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung sagot. Ma'am, si Colonel Nolasco, how's parang professional links in This is the reason why we don't want to discuss confidential. And yan, kaya may batas na bawal mag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, tama po ba yung testimony na it was you designate na? We will wait for Colonel Nolasco. Next question, please. As to, make it brief. BBM said po na kung ganun po kung sagaling magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan, kung ganyan kriminal ang mga kahit dapat pinapapagpahas, yan ay akang kakalaban sa amin. Oo. Diba? Pumalagha yung buong bayan, pinatay ng pamilya nila si Benito Aquino Jr. Alam niya. Talagang pumalag nga ang taong bayan nung namatay yung isang Aquino. Alam mo na ngayon
na marami ang papalag once na may mangyari na masama kay Mr. President Bongbong Marcos. Kaya sabi ko nga sa iyo, Vice, dahan-dahan lang po. Kung kayo po ay nagagalit sa mga nangyayari ngayon, pero hindi po tama at hindi po maganda pakinggan sa dalawa kong tainga ang salita mo laban kay Mr. President Bongbong Marcos. Lalong-lalo na ikaw yung pangalawang Pangulo na tinuturing na pangalawang ina ng Pilipinas. Di ba? Oh, excuse. Di ba mga ka-action? Oh, tuloy. Next question. Nakikita nyo ba ang nakikita nyo ba sa mukha ni Vice? Baka sa mukha ni Vice mukhang kinakabahan siya. Oo. Masabi si Vice, Diyos ko po, bakit ko kasi sinabi yun? Sa dami-dami ba naman ang sasabihin ko, bakit yun pa ang nasabi ko? Eh hindi ho yun biro-biro. Eh bakit ko pa sinabi na no joke, no joke, no joke? Di ba? Yes ma'am. Ay hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Nako, sino ba naman, may nagsabi ba na opisyal ng gobyerno na binabantaan si Vice President? Wala naman tayong napanood, wala naman tayong narinig na ganun. Di ba? Wala po tayong napanood na binabantaan siya. Di ba? Oh. Eh siya, hayagan niyang sinabi. Eh ang masakla pa sa publiko. Di ba? Anong ibig sabihin nito? Sabi niya, kinukonsidera o binibigyan ng aksyon ng Malacanang ang naging threat kay Mr. President, pero sa naging threat daw sa kanya, hindi kinoconsidered. Bakit? May nagbanta ba sa'yo na isang opisyal? Wala naman ho kaming narinig eh. May narinig ba kayo? May nabalitaan ba kayo, mga ka-action, mga kakamping? Pakisabi ho sa akin kung may video po na ganong senaryo na binabantaan ng Vice President. Parang wala akong nabalitaan ng ganon. Di ba? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm prosecuting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang justisya dyan? Saan ang justisya nito? Sa bayan. That's the question. Mami-extend po yung detention order para kay Ano po yung next step siguro? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Oh, ayan po, malinaw ho na malumanay na ang sagot ni Vice President Sara sa naging statement ni Mr. President Bongbong Marcos. Malumanay na ang sagot ni Inday. Hindi na siya astig kung magsalita. Di ba? Oh. Abangan ho natin ang kanya ding maging sagot kasi sabi niya hindi pa daw niya nabasa talaga ang statement ni Mr. President Bongbong Marcos. Abangan ho natin. Ngayon, mga DDS o mga oto-oto, kaya nyo pa bang idipinsa? Okay?
So yan lang ho mga ka-action log, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.